Kai Sotto nagsalita na matapos ang natamong ACL injury. Itutuloy ang NBA journey at bagong Pinoy NBA prospect kilalanin. May US NCAA D1 interest na. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So matapos ang masasabi nating pinakamasaklap na nangyari sa career ng ating pambato na si Kai Sotto, kung saan ay nagkaroon ito ng matinding injury sa kalagitnaan ng paglakas ng kanyang performance, kung saan ay good timing sana para sa kanyang NBA goal, ay ang bagay na talagang nagpa-down sa ating pambato. Yes, may mga previous injuries na naranasan si Kai noon, subalit ito talaga ang nagpatigil sa kanyang basketball career until now. May kukonsiderang common injury ang ACL para sa mga atleta, lalo na sa mga basketball players. Pero ito rin ang injury na kinatatakutan ng lahat dahil nga sa tagal ng healing process ng injury na ito, kung saan ay dedepende pa sa kaso ng manlalaro. May mga cases kasi na matagal ang gamutan at pagpapagaling nito dahil sa edad ng player, gayon din ang kondisyon ng pangangatawan nito. Pero minsan ay nakadepende din sa pag-handle ng mga doktor kung 100% na mahusay ang pagkaka-repair ng injury ng player. Maraming bagay-bagay ang pwede nating isa-lang-alang para masabi nating mas magiging mabilis o mabagal ang paggaling ng isang player na na-torn ng ACL. Well, kay Kai Sotto, good thing dahil tanga nito ang dalawang magandang bagay para sa player na na-torn ng ACL. Ang una na nga dito ay bata pa ito kung saan ay mabilis pang humilo ang mga injury. Pangalawa, sa build ng pangangatawan nito. Kaya kung inyong mapapansin sa mga public footage ni Kai, ay nagagawa nito ang ilang mga normal na bagay na tila wala itong naging injury. Nakakalakad na ito ng maayos at minsan ay nakakapag-workout pa ito gamit ang ilang mga piling mga heavy equipment sa gym. Siguro ang hindi lang natin nakikita ngayon ay yung paggawa ni Kai ng ilang mga basketball activities. Marahil hindi lang pinapahintulutan ng handler nito o yung mga doktor, or hindi lang nagsasapubliko ng mga clips regarding dito. Dahil sa huling update nga natin kay Kaiju ay bumalik na itong Japan. Syempre since tapos na ang bakasyon ay tiyak na pagbabalik kondisyon na ang pakay ng kampo ni Kai dito. Matapos nga ang ilang buong pananahimik matapos ang injury na kanyang natamo, ay sa unang pagkakataon ay naglatag na ng mensahe para sa publiko si Kai Sotto. Ayon sa post ni Kai sa kanyang official Instagram account, ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash-in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Ay, the journey continues. Tulad nga ng palagi kong sinasabi sa ating mga videos ukol kay Kai, ay tutuloy ng ating pambato ang kanyang magandang nasimulan bago ito may injury, kung saan ay nagdodomina ito sa Japan B-League at naging dominante na rin sa FIBA Asia. At ang mga bagay na ito magagamit niya upang muling magkaroon ng interes ang mga NBA teams sa kanyang pagbabalik. Dagdag pa ni Kai ang ilang pasasalamat sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya na talagang sumuporta. Ilan dito ay ang kanyang mga coaches, teammates at mga fans sa current team nito na Koshigaya Alpas. Yes, nananatiling NBA hopeful si Kaiju nating mga Pinoy basketball fans. Kahit bali-balik ta rin ay hindi na tayo makakita ng 7'3" homegrown player na matikas ang tindigan, may shooting, mataas ang basketball IQ at may husay na talaga inside the game. At since nagmamatured na ang laruan ni Kai Sotto, ay papunta na tayo sa exciting part ng career ng ating pambato. Samantala, speaking of NBA hopeful, ay maliban nga dito kay Kevin Kiambao, ay meron pa tayong isang bagong young Pinoy NBA prospect na susubok din na makalusot sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Ito nga'y walang iba kundi ang batang Gilas standout player natin na si Kiefer Alas, isang listed 6'2", 18 years old guard. Ayon sa ilang mga legit reports ay lalaro daw si Alas sa isang US NCAA D1 team, which is good move ito dahil numero 1 way ang paglalaro sa US NCAA para makapasok sa NBA o ma-draft, bagay na dapat mas pinili ni Kai na ginawa noon ayon sa ilang mga eksperto upang mas lumaki sana ang tsansa nito na ma-draft sa NBA. Bagay naman na gagawin ng ating kababayan ngayon, pero ayon din sa mga reports ay tutungo muna sa Australia si Alas upang sumailalim sa ilang mga training. Target ng kampo nito ay ang NBL 1 kung saan ay maraming mga mahusay na mga malalaro. Another good move ito sa kampo ni Alas dahil mas magiging handa ito para sa kompetisyon sa college basketball sa Amerika. Pero ang good thing dito kay Kiefer ay mahusay talaga ito sa game, kung saan ay tangan nito ang mahusay na opensa, lalo na yung kanyang mga fearless shooting at basket attack. Another young Pinoy prospect na naman ang susuportahan natin sa Amerika, itong si Kiefer Alas.